po good evening na mga kababayan. Ma'am sir, this is Jam the Filipino channel lang ngayon pong lingkod. So today is November 20, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Biblical Seminary of Philippines sa may Karuhatan, may San Valenzuela po yan, at dadalhin po natin sa may Lucky Garden Seafood dito yan sa may MacArthur Highway, Karuhatan, Valenzuela. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang pong content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang konti pang nakuha na po natin sila. Wala silang makita talagang kumbaga bibilhin ng tao. And yun na nga po, sa tingin niyo po ba ay may kinalaman ang 3-day rally na naging 2 days na lang dito sa mga salitang binitiwan like ni Senator Aimee laban sa kanyang kapatid? Hindi na natin kailangan tanungin kung sa tingin ko o sa opinion ko, kasi nagsalita naman na tayo tungkol dito. May mga pahayag na sila at marami na rin mga usap-usapan sa social media. Yung mga nag-organisa ng 3-day rally, mukhang nakita ng pamunuan ng INC. So, sa madaling ito, hindi na lamang observasyon, no? Ito'y lumabas na mismo sa liderato ng INC. And sorry, kung sinuloy nila na 3 days, ano sa tingin nyo ang pwedeng mangyari? Kasi sabi ng iba, baka magkagulo, baka gamitin pa ito ng iba, at lalong masira. Itong kanilang ginagawang rally, ang professor. Alam mo, sa totoo lang, anything really can happen. And so it's really, what to say, the least, it's disappointing and in fact alarming, because again, whether we deny it or whether we'd like to avoid it, whether we like it or not, we're already at the threshold of what they call hybrid warfare. I mean, you can very well see how orchestrated the whole thing is. Now, whether or not INC is involved or not, marami ng investigasyon na lumalabas kasi halatang-halata na may pondo dito eh. So, kailangan malaman sino at saan galing yung pagpupondo. At nung una pa lang sinasabi ko na hindi naman bago ito ginagawa na ng bansang China sa iba't ibang bansa, na talagang ang unang-unang step nila sa playbook nila is to sow discord in society. So kasama niya yung misinformation and everything. Kasi kapag nag-away-away yung mga tao, mas magiging madali. Kasi kung papagsak yung gobyerno, talagang gusto nilang mangyari yan. Ngayon, sabihin natin na hindi totoo yun, bottom line is still, ginawa na yan sa ibang bansa. In fact, nakita na rin yan sa Ukraine, ibang bansa ang involved. Russia was the one that's involved with it. Ito, napatunayan na ito ng maraming eksperto, no? So, sa madaling sabi, hindi ito bago. At para sa isang bayan katulad ng Pilipinas na talagang vulnerable sa ganito, kailangan masyadong talagang matinding pag-iingat ang kailangan natin. Kaya talagang mabuti na din na hindi nagtuloy-tuloy ito.
At doon mangyayari man na meron pa ulit mga kasunod na mas malalakman na pagtitipon, ay kailangan talaga very careful at maraming paghahanda sa gawin. Kasi hindi natin maiiwasan na merong interest na kasali dyan. And Professor Ed, no, actually maganda yung point mo about sa posible na foreign factors na makaka-epekto. Pero isingin ko lang itong tanong ko dahil very curious na ako. Kasi Professor Ed, kung matatandaan mo, before pa mag-election ng 2022, yan yung binabato talaga kay President Bongbong Marcos, yung paggamit niya ng droga. Ito yung naging statement or binibitawan ng mga pink forces na kaya siya gumagamit ng droga ating Pangulo. Pero ngayon, nagsabi na ni Senador Aimee, ay parang umaasa siguro siya nakakagatin ng pink forces, pero hindi. Parang ipinagkibit lang nila. May mga names, Oo, mga kaibigan. Oo, tingin nyo kung ibang nagbigay ng statement, baka naging iba pa ang epekto or result? Hindi lang siguro doon sa nagbigay ng statement, the full context of it really has to be taken into consideration. Perhaps if the one expected to take over is really someone that has full trust and confidence of many, not only the big forces. In fact, if you're going to ask me, nagpagpuso lang naman nung color packing na yan, may Kadilawan, Bulahan, may mga protect. Kasi inirento nila yung punching pag nila. So, sa patalit sabi, kung napapansin ninyo sa social media, kapag ka mayroong nag-post ng isang substantive na argumento, kaya ako, halos araw-araw na experience ka, hindi naman nila masasagot yan. At pag hindi nila masasagot, either murangin ka nila o tatawagin ka nilang turugista, biglang, ganun. So, napakababaw ng kanilang approach. Actually, ina-advise ko na baka pwedeng lalipan ninyo para mas marami, baka sakaling maniwalahan kayo ng mga tao. So, going back, kung hindi siguro katulad Inday Sara yung nakikita papalit, at nakita na natin, kumbaga, meron na tayong ideya kung anong klase magiging pangulo kung siya papalit. Ang lumalabas dito, whether pinklawan ka o ordinaryong Pilipino ka, magdadalawang isip ka. At saka, alam mo, nakadalawang beses na tayo ng pagtanggal ng Pangulo na extra-constitutional, kahit masabihin mo constitutionally, ang successor niya ang pangalawang Pangulo, yung pagpapatay sa nakaupang Pangulo na lihitin mo, extra-constitutional yan. At nakita na natin na talagang apektado tayo ng mga nakaraang EDSA. Gusto ba natin mangyari ulit yan ngayon? Tuloy-tuloy, sabihin natin na kailangan talagang mangyari yun. Sigurado ba kayo na kapag bumalik si Sara, may mababago lahat ng mga kailangan pagbuhin? Ulitin ko, nangyari na yan 2 beses. Kung naging epektibo yung nakunang 2 pagkakataon, siguro hindi na natin pinag-uusapan yan. Ibig sabihin na ayos na yung sistema natin at wala nang ganitong problema. Bilang panghuli na lang po, kung kayo ay hihingan siguro ng, let's say, unsolicited advice ng palasyo, dahil ang dami mong nangyayari, mukhang ito nga ang posisyon ng ating Pangulo ay isa challenge hanggang matapos ang kanyang termino, ano? Ano po ang adviso sa kanila? Alam mo, ang pinaka-importante dito, makita talaga na magiging substantive. Putol na si Professor Ed, no? Again, maganda naman yung mga binitiwan niyang points tungkol sa ating mga tanong tungkol dito sa political situation dito sa ating bansa. Again, okay. Sige mo, hindi natin maibabalik si Senator Ed. Maraming salamat po, Professor Ed Montayo, sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita. Sinisat sa trabaho ang isang driver at pahinante ng isang truck na nagligtas ng ilang residente sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Tino. May umarangkadang balita si Clark Pasuit. Ito ang aktual na rescue operation ng Liloan Police sa kasagsagan ng paghagupit ng Bagyong Tino sa bayan ng Liloan. Makikita ang mga tao na na-stranded at kumakapit na lang sa puno para hindi matangay ng baha. Maya-maya, dumating ang isang wing van. Ihinarang ng driver ang truck sa rumaragasang tubig.
Aabot sa 6 na individual ang nasagip ng driver at kasama niyang pahinante. Pero ang kabayanihan nila nagresulta ng pagkatanggal sa trabaho. Aniya, nakakalungkot isipin pero ang importante, nakapagligtas sila ng buhay. Wala, sinablang na ito mga importante kasi kaya po siya ng bisan ito na kung palalog na ako mga sura kong may nalipay na ako. Nagpahayag naman ang kahandaang tumulong ang Police Regional Office ng Central Visayas. Anila, tutulungan nila ang driver at ang pahinante para makahanap ng bagong trabaho. Samantala, wala namang opisyal na pahayag mula sa may-ari ng trucking company na dating pinapasukan ng Makabagong Bayani. Mula sa Cebu, Clark Pasukit ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino. Bumuo ng isang task force ang Cebu Provincial Government para mag-imbestiga sa flood control at drainage system sa probinsya. Pirmado ito sa pamamagitan ng executive order ni Governor Pam Baricuatro. Binuo ang Metro Cebu Flood Control and Drainage System Implementation Task Force. Target nito ang proactive mitigation and adaptation measure against natural hazards. Nais rin ni Baricuatro na magpatupad ng Metro Cebu Integrated Hello, good morning. Flood Good evening Control po. and Drainage System Master Plan. Ang programang ito ay sa inyo ng Lemex Sports Airpen. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna pansamantala at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. This is John Correda, Filipino Channel. Ang inyong pagpaalam po.